Tinawag na flopper ni Jaylen Brown si Joel Embiid at ngayon magiging magkakampi na sila sa Philly. At Lakers gumalaw na mga idol. Eto na ang eksaktong kailangan ni Luka Doncic. 4 players ang na-acquire ng Lakers sa isang araw lang. Sa isang blockbuster trade, tuluyan nang na-move ng Celtics mga idol si Jaylen Brown na paalis ng Boston. Mukhang may something yata na ayaw ng franchise dito kay JB at parang minamadali talaga nilang ialis sa Boston Celtics ang player na to. Unang pumutok ang balita na gusto nilang i-trade itong si Jaylen Brown ay nang mag-offer ang Boston Celtics kay Giannis Antetokounmpo pero hindi nga natuloy yun. At eto na, 8 to 10 teams ang interesado kay Jaylen Brown before this trade at sa Philly lang pala mapupunta itong si JB. Kapalit ni Jaylen Brown ay etong si Paul George, 2 first round and 2 second round picks. Etong trade package sanang to ang ino-offer ng Boston kapalit ni Giannis. Tapos kay Paul George lang pala mapupunta Tyrese Maxey, Jaylen Brown and Joel Embiid, trio sa Philly mga idol. Nangyari ang trade na yan nang hindi binibitawan ng Philly ang kanilang 2 superstar, which is napakagandang move yan for Sixers. Magkakaroon kaya ng magandang chemistry sa pagitan nitong si Jaylen Brown at si Joel Embiid, lalo na tinawag na flopper nitong si Jaylen mga idol, si Joel. Flopping has ruined our game. Joel Embiid is a great player, one of the best bigs in fucking basketball history. Flops. He know it. This ain't breaking news. Ang nakikita kong problema ng Boston Celtics dito kay Jaylen Brown ay ang kanyang malaking kontrata. Wala kasi gaanong flexibility sa pagkuha ng major pieces ang Boston Celtics dahil sa kinakaing pera ni Jaylen Brown na $304 million supermax extension ang binigay sa kanya for 5 years. That's about $60 million per year. At tatakbo hanggang 2028 to 2029 NBA season ang kontrata niya sa Boston. At malinaw na mas pinapaboran ng Boston Celtics si Jason Tatum dahil siya ang iniwan. Pero statistically speaking, mas better mga idol si Jaylen Brown. And since 2016 to 2017 NBA season, etong si Jaylen Brown ang may most wins in regular season and playoffs combined, total with 523 wins. Sa buong NBA yan mga idol. Para sa Boston, tatanggapin nila ang 2028 to 2031 first round picks ng Philly. Ito yung 2 important piece ng trade na yan kaya nangyayari mga idol ang first round picks. Abang si Paul George mga idol until 2027 to 28 season pa ang kanyang kontrata. Malaki rin ang kinaing pera nito mga idol. 4-year, $211 million maximum contract yan with an average annual salary of $52.9 million. Kung iisipin mga idol, bakit pumayag ang Boston Celtics na kunin itong si Paul George ngayong hindi naman nalalayo ang kontrata nila ni Jaylen Brown? Kung pera talaga ang rason, pwede naman nilang hingin sana si Tyrese Maxey pero mukhang ayaw ibigay ng Philly yung player na to. May ibubuga pa naman ng 36 years old 9-time NBA All-Star. Last season nag-average siya ng 17 points per game. Mas better noong 2024 to 2025 NBA season at mataas ang kanyang 3-point shooting percentage. Pero hindi na to ang prime Paul George na bibigyan ka ng 28 points per game kagaya noong 2018 to 2019 NBA season. Dahil bukod sa pagbagsak ng kanyang efficiency, nagiging injury prone na din itong si PG. Para sa inyo mga idol, sapat na nga kaya yung nakuha ng Boston Celtics kapalit ni Jaylen Brown? Sa iba pang trades na nangyari mga idol, San Antonio Spurs kinuha ito nga si Tobias Harris. So X na ang usapang LeBron to San Antonio. Ano pang magiging role ni LBJ kung andyan na sa small forward position itong si Tobias? 2-year, $31 million deal ang usapan ng San Antonio at ni Tobias. Easy choice for the San Antonio Spurs na kunin mga idol ang former Detroit Pistons dahil siya lang naman na naging X-factor at second option next to Cade Cunningham noong NBA playoffs. Siya exactly ang kailangan ng San Antonio Spurs ang maaasahan sa clutch. Nakatipid pa sila kay Tobias dahil next season mga si De'Aaron Fox ang may pinakamalaking sahod sa roster ng San Antonio with $49.5 million. Tapos tutulungan lang pala ang New York Knicks na magkampiyon. And speaking of New York Knicks mga idol, binitawan nila ang isa sa pinaka-importanting piece sa ilalim itong si Mitchell Robinson, ang one of the best offensive rebounders sa NBA.
biyaheng Boston na si Mitchell Robinson. Well-deserved naman ni Mitch mga idol na bigyan ng $47.4 million deal for 3 years. Sayang lang mga idol dahil kaya namang magbayad ng tax ng New York Knicks para i-run ulit ang same roster for next season pero hindi nila ginawa. Nawalan tuloy sila ng weapon off the bench. Good move to for the Boston Celtics dahil hindi na bumalik pa si Nikola Vucevic. Hindi naman ginamit to mostly mga idol sa NBA playoffs at ibinangko pa. Babalik mga idol ang big man na to sa Orlando Magic at nag-sign ng 1-year $3.9 million. Dito nagsimula ang kanyang NBA career sa Magic. Para sa iba pang usaping trade mga idol, Marcus Smart maglalaro na for the Houston Rockets next season matapos umagree ng $39 million deal for 2 years. Sayang, sa dami ng umalis mga idol sa Los Angeles Lakers, sana itong si Marcus Smart na lang ang iniwan nila. Bukod kay Marcus mga idol, nakuha din ng Houston Rockets si Bogdan Bogdanovic at binigyan ng 1-year deal. Tuloy ang rebuild ng LA Clippers, wala na rin sa kanila si John Collins matapos pumirma naman ng $51 million deal for 3 years sa Detroit Pistons. And the free agent Norman Powell lilipad na papunta sa Chicago Bulls. 2-year $45 million deal, hindi na siya ni-renew ng Miami Heat. At balitang Los Angeles Lakers na tayo mga idol, gumalaw na si Rob Pelinka. Kaya pala dumating mga idol sa LA itong si Walker Kessler para plantsahin na ang kontrata niya sa Los Angeles Lakers. Finally, nag-agree na ang Utah Jazz na i-trade si Walker Kessler papunta sa Los Angeles Lakers kapalit ng 2 first-round picks for 2031 and 2033 and the first-round swap sa 2028 and 2030 NBA draft. Massive $130 million deal for 4 years ang sinay na kontrata nitong si Walker Kessler para ipares kay Luka Doncic dahil siyang eksaktong kailangan ng kanilang superstar, ang lob threat. Bagong miyembro ng Lakers boy band, wag lang ma-injury mga idol. Hindi lang threat sa ilalim ito nga si Walker Kessler mga idol dahil na-develop na rin ang kanyang perimeter shooting. Magkakaroon ng mas magandang floor spacing ang Los Angeles Lakers dahil dito kay Walker Kessler at magiging backup big man naman si DeAndre Ayton. Dahil wala namang tira sa labas itong si DA. Di na nag-counter offer ang Utah Jazz para ibalik sana si Walker Kessler sa lineup nila. Matapos kunin si Walker Kessler, another stretch big ang mapupunta sa Los Angeles Lakers matapos isign ng free agent na si Sandro Mamukelashvili. 4 years din ang ibinigay na kontrata sa kanya na nagkakahalaga ng $52 million. Mula sa Toronto Raptors itong si Mamu mga idol, at mukhang makikita natin ang European style of basketball sa susunod na season dito sa Los Angeles Lakers with Luka Doncic as leader. Di nagkamali ang purple and gold sa pagkuha sa player na to. Idagdag mo pa ang dating teammate ni Luka Doncic mga idol sa Dallas Mavericks, si Quentin Grimes. Napalakas na kahit papaano mga idol ang defense ng Los Angeles Lakers dahil sa player na to. Maaasahan din ang 3-point shooting ni Quentin at ang kanyang athleticism. Medyo malaki din ang kontratang binigay sa kanya, $60 million for 4 years. So far so good ang mga kinukuhang players ng Los Angeles Lakers para i-cover sa depensa itong si Luka Doncic. At para punan ng second unit, kinuha nila as a backup point guard si Colin Sexton. Nakuha din sa free agency ng Lakers ang player na to mga idol, $19 million for 2 years. Ang mga players na kinuha ng Los Angeles Lakers mga idol ay magkakasunod. Former Jazz teammates itong si Colin at si Walker. Pwede siguro ibalik ng Lakers mga idol si Jordan Clarkson para palakasin palalo ang kanilang second unit. Free agent si JC at mukhang hindi na siya isa-sign pa ng New York Knicks. Hanggang sa ngayon, wala pang kupanan na kumukuha kay Jordan Clarkson. Former teammate din ni kabayan itong si Colin Sexton at si Walker Kessler sa Utah Jazz. Sa updated roster ng Los Angeles Lakers, eto na ang kanilang potential starting 5. Anong masasabi nyo sa mga naging move ni Rob Pelinka ngayong free agency?